Nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang tinatanong namin, dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Kapag tinatanong mo naman, nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna nga ako. Ano bang arrangement dito? Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o investigasyon ng NBI. Natuloy, mayroon pa ng Senate Blue Ribbon hearing no isang araw. Oo. Pero parang naiba na po, Sen. Kayo po bilang miyembro ng Blue Ribbon, natapos na ba muna yung flood control issue? Hindi pa. Ang problema, sa aking palagay lang naman, mukhang hindi na malaman kung saan itutuloy eh. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila Tinapos. paano ba nila tatapusin yun? Alam mo, ako tinapos ko na eh. Sa akin lang ha. Kahapon kasi mayroong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay I-CARE, no? I-CARE. Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. I-CARE, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Erice, si Ma'am Malutikya, nandun din, si Professor Popoy Di Vera, at saka yung isang parang din ng ng political science sa UP. Okay, opo. Yan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusyonan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusyonan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga resource persons namin, yung mga testigo na tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Pero meron dun paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Department of Justice. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee o yung Department of Justice? Bakit bigla niyang aalisin yung ibang tinatanong namin, dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Kapag tinatanong mo naman, nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna nga ako. Ano bang arrangement dito? Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o investigasyon ng NBI. Hindi ba? Yes po. Ayun. So, binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin, doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun, At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado. Para sa ganun na hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun, So, kasi pero ang ibig ko sabihin, sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa, kukopyahin niya yung ilang bahagi nun, o kaya maaaring sabihin niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung paniniwalaan nyo. Bahala ang taong bayan ngayon na magdesisyon
Kasi mababasa niya eh. Opo, opo. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Oho. Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Ayun. At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nila tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Opo. Magmula nung ito'y matigil at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Oho. Kahapon, iba na yung Iba na po. pinag-usapan. Yung BIR Sabi na mo issue. kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talaga nag-iba. Pero dun po sa mga rekomendasyon, para hindi na maulit yung nangyari dun sa pagkasamantala ng pondo, may bababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming i-amend dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron sila sa, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Oho. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. At tapos sabi namin, tanggalin na yung kako yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa ang tawag DNR, doon? opo. Na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of kitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Okay. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Opo. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yon ay nagawa natin, pwedeng sila na magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung meron mga rekomendasyon. panukalang batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. Meron din. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano-ano yung kaso na po pwedeng kaharapin nitong mga ito. Pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Pero hindi namin natukoy sa talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi nga, Hindi pa tapos. Opo. kasi nga nung dumating si Saltico, hindi naman makauwi. Oho. So ito ang layo nito, maitama lang yung sistema, Sen. Hanggang doon lang naman ang Blue Oo, Ribbon. tama, oo. Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Oo. Di ba? Makagawa kami ng panukalang batas na makatutulong para sa ganun, yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga anomalyang mga projects, Oho. maiwasan at hindi na maulit. Ayun. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba itong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. So, dahil talagang wala namang ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Oo. Naglatag ka ng flood control wala namang connection, hindi magkaka-connect. Magkakaugnay. Paano dadaloy talaga yung, di ba? Pag nasunod po itong mga rekomendasyon, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, Opo. isipin mo na lang, doon lamang sa quality assurance unit nila. Oho. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi okay. magkakaroon ng ghost project eh. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor eh. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Opo. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time eh. Ang totoo hindi, namamanipula. Oho. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun. Yun pala, At least masusolusyon na. Kasi mula sa pulse yung pinag-uusapan natin, nagsimula tayo doon sa Napoles Cam at kung ano-ano, naulit yung palaki ng palaki. So ngayon, kung may tatama itong sistema, sa susunod, hindi na mangyayari ulit itong ganitong kalaki ng iskandalo. Dapat hindi na. Isipin mo si Napoles. Kailan ba yun? 2012 ba yung Napoles? Opo, parang gano'n, Oho. 10 billion lang yun eh. Naku, sukulam ang tao ng mga panahon na yun, Sen. Suklam na suklam talaga eh. Talagang nasusuka na yung tao ron eh. Oho. Pagkatapos, sa 2025, ganito yung nangyari. Oho. Di ba?
naging amateur si Napoles eh. Barya pala yung nakuha ni Napoles. O, mamaya pag-usapan pa natin mamaya pagka dumating na yung sinasabi Ayan. ko sa iyo. Oho. Ha? Eh di, well, ngayon po, teka lang, sasalin ba kayo sa BICAM? Kasi si Jinggoy ata, wala eh. Tapos Senador Bato de la Rosa, Baka hindi rin nandun din, pero wala din eh. Nasa listahan lang. Oo. Pinapalitan ba, Sen, pagka may hindi makakadalo? O, depende sa minority leader namin kasi pag nag-usap-usap kung sino yung mapili niya na pupunta ron, kung okay lang naman siyang pumunta o may makakasama siya, mamaya tawagan natin yung ating bisita kung siya naman ay palagay ko kasama siya doon eh. Ganun ho ba? Kasi meron akong napuna doon sa Nelson eh. Sa listahan. Doon sa listahan. Pero sa part naman ng camera. Oo. Di ba? Sino ba Nabasa yun? ko rin yun eh. Oo, nandun yung mga... Parang 12 yata sila. Opo, 12. Sabi ko, meron akong dalawa doon na nakita. Dapat kasi kako noong 2025, andun din sila na nangyari itong anong ito, di ba? Yung chairman ng kanilang minority doon si Nonoy Libanon, tahimik na tahimik ata sa usapin ngayon. Dapat kako, well anyway, Nelson, sige, baka meron ka pa dyan. Hindi, isa yata kinasuhan kanina eh. Sino? Sa ombudsman. Si Kong Momo. Romeo Momo. Hindi ko alam kung makaka-apekto yun dun sa kanyang role as member ng BICAM. Nako. Pero sabi ho pala San, meron na rin malalaking isda eh na ipapahuli. Eh sabi nyo kasi nung nakaraan, sap-sap at saka dailies lang po yung nakita nun yung kinakasuhan eh. Baka malaking isda yung mahuli, baka bilasan eh. Kasi nagtatagal eh, di ba? Nako, ganun ho ba? Gusto ko yung mahuli mo, yung talagang sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa na Talagang malaki. malaking isda. Yan naman eh, di ba? Kamukha nung nagpunta ako ng Lawag. Opo. Binisita natin yung mga ibang mga project na dapat nating makita ron. Nagpunta ako sa palengke ng Lawag, napakaraming isda na mga sariwa. Sariwa ho doon. Malalaki yan. Big fish. Hindi naman masyadong malaki kasi hindi ko naman hinahanap yung malaking isda doon. Ako nagpunta lang naman doon para makatikim ng mga isda ng Lawag. You know? Umakyat ako sa third floor nung palengke ng Lawag City. Nandun pala yung mga bagnet. Third floor yung palengke. At saka yung... Hindi, may third floor talaga. Mamaya, malalaman pa natin kung alam talaga ng ating bisita. Meron silang mga langgunisa. Iba yung vegan ha, iba yung vegan. Iba yung vegan. Nako. Oo. Para May sa dala ba kayo dyan, Seth? Ha? May dala kayong sample dyan? Kasi Wala ka para naman sa sinabi amin, kasi dinala sa para sa amin ni Nelson, chismis po yan eh. Hindi sa... Wala, hearsay. Hearsay. Teka lang, bago lang tayo mag-break, Sen, meron kayong pinuntahan na inaugurate doon sa may Cagayan. Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na rin. Di sige. Discuss natin mamaya yan. Opo, kasi nagkakaroon ng pagkatalo-talo ngayon sa social media kung bakit daw kayo nandun samantalang, sige po, mamaya. Ito muna, meron tayong